Sa lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan na lagi pong sumusubaybay sa pamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos sa Buhay kay Kristo Jesus, kami po ay magiliw na mabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Sa pamumuno ng ating minamahal na matandang kapatid, Danilo M. Santiago Sr., kasama po ang lahat ng mga gawa sa loob ng Iglesia, ay patuloy na nagsisikap na tayong lahat ay magkaisa sa pananampalataya. Tayo po ay mahakdan ng mga salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng kasiglahan ng ating pananampalataya, magdudulot po sa atin ng ibayong kagalakan sa ating mga puso, sapagkat ang mga salita po ng Diyos na ating nakapakinggan ay siya po nagsisilbing pagkain ng ating mga kaluluwa. At isang mahalagang paksa na tatalakayin natin sa pagkakataon pong ito, may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Ang parusang mainam ng Diyos sa mga lingkod na nagkakasala laban sa kanyang kautusan ay disiplina ayon sa Biblia. Tinitiyak po sa ating pag-aaral na ang Diyos po ay merong pagpaparusa na ang uri po ng parusang ito ay mainam. Sapagkat kaya po mainam, ang layunin po nito ay magbigay ng disiplina sa isang lingkod na nagkakasala laban sa kautusan ng Diyos. At kung bakit po ang Diyos ay nagkaparusa, bagamat ang pagkaparusa po ng Diyos ay may dalawang uri, isang parusang mainam at isang kakilakilabot na kaparusahan. Yan po ay nakasulat sa aklat ng Ikalawang Tesalonica sa kabanatang 1 at ang talatay 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito po ang isang uring parusa na iparurusa ng Diyos, na ang uri po ng parusay kaparusahang wala hanggan. Nasa uri pong kaparusahang nakapahamakan. Hindi po ito ang parusang binamagit po natin sa ating pag-aaral, sapagkat ito pong parusang binamagit natin sa ating pag-aaral ay mainam na parusa na maghahatid po sa isang lingkod na nagkakasala ng disiplina. Ang disiplina po, ang layunin po ay ituwid ang pagkakamali. Ang disiplina po ay naglalayong ayusin ang maruming paraan ng pamumuhay ng isang tao. At alamin po natin sa pamamagitan ng kasaysayan kung sino ang lingkod ng Diyos na pinarusahang mainam ng Diyos upang huwag mapahamak ang kanyang kaluluwa. Dito po sa aklat ng Awit sa kabanatang 118 at ang talatay 18, pakinggan po ninyo at ganito ang nakasulat. Pinarusahan akong mainam ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Si Haring David po na hari mismo ang nagpatotoo na siya'y pinarusahang mainam ng Panginoon. At sa kabila na siya'y pinarusahan, hindi naman po siya ibinigay sa kamatayan. Bakit po? Bakit ayon sa kanya'y mainam na parusa? Dahil sa hindi siya ibinigay sa kamatayan, kundi ang layunin po ng Diyos kung bakit siya pinarusahan ay upang siya po ay maligtas. Sa aklat ng Awit na 24 at ang talatay 12, atin pong basahin. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, O Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan. Ito pong mainam na parusa ng Diyos, hindi po para mapahamak, kundi matuto ng aral. Kaya ang pagkaparusa ng Diyos na mainam na parusa, hindi naman pong parusang kamatayan o parusang walang hanggan, kundi mainam na parusa para matuto ng aral
Isang uri po ng magiging palad na kapatid ang pinarurusahan ng Diyos. 12:6 na aklat ng Hebreo ay ganito ang nakasulat at atin pong basahin. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ano po ang ating napatunayan? Mapalad ang pinarurusahan ng Panginoon sapagkat iniibig ng Panginoon ang kanyang pinarurusahan at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya ang ama sa kanyang anak ay nagkaparusa. Ang layunin po'y ibigin at mahalin, maituwid sa maling gawain, matutuhan ang aral at maisaisip ang kanyang mga panatutunan. Kung ang isang tao po hindi pinarurusahan ng Diyos o dinidisiplina ng Diyos, ano naman ang pagkapakilala ni Apostol Pablo sa mga hindi pinarurusahan? Ang pinarurusahan ay tinatanggap na anak, ang hindi tinatanggap na anak ay hindi pinarurusahan. Ano po ang tawag ng Biblia sa hindi pinarurusahan ng Diyos sapagkat hindi tinatanggap na anak? 12:8 na aklat ng Hebreo, ganito ang nakasulat. Na dapat kung kayo hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayi mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Ang tawag po ng Biblia sa hindi pinarurusahan, mga anak sa ligaw. Ang ibig sabihin po ng anak na sa ligaw, bastardo, o mga anak na mag-asawang hindi kasal sa Diyos. O larawan po na walang manang tinatanggap mula sa kanyang ama sapagkat siya isang bastardo o anak sa ligaw. Anak na putok sa buhok kung tawagin po na sa ating kasabihan. At ang dahilan ng pagkaparusa sa atin, ang layunin po kung bakit tayo pinarusahan ng Diyos, alamin po natin. Ayon kay David, hindi siya ipinahintulot sa kamatayan. Tayo naman, na kanyang mga lingkod ng Diyos, na sa kabila ng pinarusahan, ay hindi po ipinahintulot sa kapahamakan ng ating mga kaluluwa. Sa aklat po ng unang Korinto 11 at ang talatay 32, ay ganito ang ating mautunghayan, mga kapatid. Dadapot kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Ito po yung mailan na parusa. Kung tayo hinahatulan, pinarurusahan tayo ng Panginoon. Dito pa lang, sa lupa. Sapagkat kung hindi tayo parurusahan ng Panginoon, makakasama tayo sa parurusahan ng Diyos sa huling araw. Sapagkat parurusahan ng Diyos ang sanglibutan. Kaya nga sa unang bahagi po ng ating pagtalakay, ay sinabi ko po sa inyo na may dalawang uring pagkaparusa ang Panginoon. Parusa sa sanglibutan, parusang walang hanggang kapahamakan o impyerno na patutunguhan ng taong hinatulan ng Diyos sa huling araw. Kaya naman tayo pinarurusahan ng Diyos dito pa lang sa lupa. Sapagkat tayo iniibig ng Diyos, ang layunin po niya ay huwag tayong makasamang mahatulan ng sanlibutan. Sapagkat ang layunin po ng Diyos sa pagkaparusa ay pagbuhay ng kaluluwa, hindi pagpatay. Ikalawang Korinto 6:9, ganito po ang nakasulat. Waring hindi nga kilala, gayon may mga kilalang mabuti. Tulad sa naghihingalo at narito, kami ay nangabubuhay. Gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. O hindi po ang layunin ay patayin o ipahamak, kundi ang layunin po ay buhayin. Sa kabila po na naghihingalo. Ano po yung naghihingalo? Yung naghihingalong kaluluwa. Yung pong tao pong nasadlak sa dusa. Yung pong taong nakalilimot sa Diyos. Kaya minsan ipinapaalala sa atin ng Diyos sa magitan ng pagkaparamdam sa atin sa iba't ibang larangan ng tila nakararanas tayo ng pagkabigo, pagkasiphayo, kalungkutan, iba't ibang kahirapan. Yan po'y bahagi na ipinahintulot ng Diyos sa panahon tayo sinusubok. Sapagkat ang layunin po niya ay magising po tayo. Hindi po tayo tuluyang mamatay. Na ang paghihingali umabot sa kamatayan
kundi sa kabila po na nag-aagaw buhay, mabuhay tayo. Mabuhay ang ating pag-asa at hindi po tayo mapahamak. Sapagkat ang layunin po ng Diyos ng pagkaparusa ay bumuhay at hindi pumatay. Tulad po ng isang magulang sa kanyang anak. Kung pinarusahan niya ang kanyang anak, ay hindi po ang layunin ay patayin ang kanyang anak o kaya pagbuhusan ng galit ang kanyang anak. Kundi ang layunin po ay disiplinahin at ituwid sa tinatawag na pagkakamali. Tayo po mga tao na lingkod ng Diyos ay gayon din. Sinasabi po ng Biblia, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Patuloy pa rin sa tinatawag na pagkakasala ang isang lingkod sa kabila na hindi naman natin inisip at sinadya. Ngunit dahil po sa ating kahinaan at karupukan ay nakagagawa pa rin tayo ng mga paglabag sa patakaran at sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanging dahilan ng kanyang pagdisiplina o pagsaway sa pamamagitan ng pagkaparusa sa kanyang mga lingkod sa iglesia ng sa buhay na iniibig na nasa bawat bansa ay maturuan po ng kaalaman. 94 Gs ng Aklat ng Awit ay basahin po natin at ganito po ang nakasulat. Siya nagpaparusa sa mga bansa. Hindi baga siya sasaway? Sa makatwid bagay siyang nagtuturo sa tao ng kaalaman. Ang layunin po'y maturuan ng kaalaman. Kaya ang pagtuturo po ng kaalaman ay itinuturo po ng mga mangaral ng Diyos. Kaya po ang mga mangaral po ng Diyos sa loob po ng iglesia ng sa buhay, meron din pong pagdisiplinang ginagawa sa iglesia. Sapagkat ang mga mangaral po ng Diyos ay siyang nagtuturo. Kaya nga ang Biblia po ay, basahin po natin, na kasangkapan ng mga mangangaral sa pagtuturo ay meron pong ganitong katangian. Mga kapatid, sa aklat po ng Ikalawang Timoteo, sa kabanatang 3 at ang talatay 15 hanggang 16. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ang Diyos po nagpahintulot sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod na paluin ng anak na nagkakasala. Gumamit ng pamalo at saway. Ngayon din po ang ministro. Hindi sa pamagitan ng pisikal na pamalo at saway, kundi sa pamagitan ng salita na ginagamit na magiging basihan ng pagtuturo sa pagsansala at sa pagsaway. Hindi po, yun ang tinatawag na disiplina. 3:15 na aklat ng Jeremias. Yan po ay katungkulan ng mga mangaral ng Diyos sa loob ng iglesia ng sa buhay. 3 at ang talatay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Kaya ang Diyos nagbigay ng mangaral. Kakandili ng kaalaman at unawa. Gagamitin po ang basihang ng Biblia sa paghatol, sa pagsasagawa ng disiplina, sa pagsasagawa ng mga narapat na hakbang para ang isang kapatid ay magbago sa kanyang kalagayan. Mga kapatid. Kaya sa aklat ng Ikalawang Timoteo 2:7, bilang leader sa buong kahintilan sa kanyang kamanggawang si Timoteo, pinatunayan po niya na ang karapatan ng pagtuturo, ang karapatan ng pangangasiwa sa bayan ng Diyos ay nakabatay po at nakasalig sa karapatang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga mangaral. 2:7 na aklat ng Ikalawang Timoteo, basahin po natin. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Ano po ang ibinigay ng Diyos? Pagkaunawa sa lahat ng bagay.
Kayo po ibinigay? Ibinigay niya sa kanyang mga mangaral. Unay kay Pablo na nagsasalita sa talatang ito at gayon din kay Timoteo na kanyang kamanggagawa. Isipin ka ang sinasabi ko. Kaya pag hindi po natin inisip ang sinasabi ng mga apostol at ng Biblia, maaaring tila tayo nagtatampo pag tayo sinasaway. Dapat po magpasalamat tayo. Dapat pong magalak tayo sapagkat ang nais po ng Diyos, kung nakaranas man tayo ng hapdi, kasi po yung salita ay may hapdi yan may apo yan ang isang magulang na nagagalit sa kanyang anak, ang sabi ng Biblia, kayo magagalit, ngunit huwag kayo magkasala. Yung paggamit po ng galit ay mabuti kung ang kinagagalitan ay layunin, disiplinahin. Mga kapatid, doon sa kanyang maling gawain. Ngayon, kung pababayaan ka, hahayaan ka sa iyong masamang gawa, ang ibig sabihin po nun, hindi ka tunay na anak. Kaya napakahalaga po ng matuto ng aral. Sapagkat ang matuto ng aral, ang hatid po nun ay kaligtasan. Ang halaga po ng karunungan ng Diyos, kaalaman at unawa para kay Propeta Solomon, ay ganito po ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan 4 at ang talata ay 7. Mga kapatid at mga minamahal na mga kababayan, karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Yun po ang mahalaga. Pinakapangulong bagay sa lahat ang karunungan, at sa pagkatuto mo ng karunungan, kinakailangan nandun ang unawa. Mga kapatid, karunungan at unawa. Ano po yung karunungan? Ang karunungan po, more on theory. Karunungan nasa isip. Yung unawa, yung application. Halimbawa po, ang karunungan tungkol sa alak. Ang sabi ng Biblia, ang alak ay isang uri ng gamot. Karunungan po yun. Yung unawa, iinom ka lang nun kung meron kang sakit. Wala ka namang ginagamot. Iinom ka lang nun kung merong ang layunin mo ay gumamot sa iyong sikmura. Nagaya po ng sinasabi na aklat ng unang Timoteo na sinabi po niya sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo na huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. 5:23 na aklat po ng unang Timoteo. Ito po yung karunungan. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Kaya ano po ang karunungan na kapaloob? Ang alak po ay mabuti. Ano po ang unawa sa karunungan na iyong nakilala sa pamamagitan ng halaga ng alak? Kung gamitin mo sa paggagamot. Yun po ang unawa. Hindi mo ginamit sa gamot. Nakipagbarkada ka. Inom ka din, inom ka doon. Magiging malalasing ka. At pag nalasing ka, magiging lasinggero ka. At pag naging malalasing ka, hindi ka mailigtas. Sapagkat ang malalasing po ay hindi ka bahagi sa ikapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid. Kaya yung karunungan, mahalaga. Pero sa lahat ikaw kukunin mo ang unawa. Mga kapatid. Kaya yung application ng karunungan natutunan natin, napakahalaga na ma-i-apply po natin sa ating pamumuhay. Sapagkat kung hindi po natin ma-i-apply yung ating pagka-iglesia, yung karunungan na ituro sa atin, mga kapatid, mawabaliwala po yung Kristong karunungan ng Diyos. Sapagkat ang Kristong karunungan po ng Diyos na siyang kapangyarihan ng Diyos, kaya po may kapangyarihan yon, mga kapatid, sapagkat pag in-apply mo yon, may visa yon.
1:24 na aklat ng unang Korinto. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Tulad po ng gamot. Naunawa mo ang gamot, karunungan yan na magpapagaling sa iyo. Pero pag hindi in-apply ng maayos ang gamot, nawawala ng bisa. Nawawala ng kapangyarihan ang bisa ng gamot. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos, yun po ang aplikasyon ng karunungan na ating naunawa. Mga kapatid. Kaya sa bahagi pong ito, ang hatid ng karunungan ng Diyos, na karunungan ng Diyos ay pagkaunawa. Alin po ang pagkaunawa? 3:15 na aklat ng Kolosas. Ganito ang nakasulat at ating pong basahin. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Nandiyan tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Kaya ang hatid ng karunungan ng Diyos na si Kristo ay kapayapaan. Maaari po itanong, kung kapayapaan, bakit kaparusahan? Mga kapatid, bakit kung kapayapaan hanggang ngayon naghihirap ako? Namumblema ako sa buhay. Wala akong maitustos sa aking anak. Nalulugi ang negosyo ko. Nagkakasakit ako. Ano po ba yung tinatawag na kapayapaan? Kasi po sa ating panahon, ang paniniwala po ng marami, payapa ka pag maganda buhay mo. Hindi po totoo yun. Mali po yung kaisipan na payapa ka pag marami kang pera. Payapa ka pag ikaw ay nakasakay sa magandang sasakyan. At payapa ka pag ikaw ay maraming laman ang iyong bank account. Payapa ka kung nabibili mo ang gusto mo. Kung ganun po ang salitang kapayapaan, hindi ang buhay na wala hanggan para lang sa mayayaman. Hindi po ganun ang kapayapaang binabanggit ni Kristo. Ang kapayapaan po na sinasabi ng ating Panginoon ay kapayapaan na maunawa po natin at maabot po natin yung pahayag ng Biblia na lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Sapagkat yung lubos na katiwasayan ng pagkaunawa na dapat po nating makilala, mga kapatid, at maipamuhay, yun po ang pinakamahalagang kapayapaan na dapat na matutunan ng mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, yung kapayapaang hatid ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanyang mga aral. Kaya yung uri po ng pamumuhay sa 1:27 po ng aklat ng Kolosas, Pilipos, sa ganito ang nakasulat. At ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yun po ang uri po ng ating pamumuhay. At yung aring pamumuhay na narapat sa Ebanghelyo ni Kristo, yun po ang dapat na magdulot sa atin ng kaaliwan. Kasi pag ikaw ay nakararanas ng tunay na kapayapaan, nakararanas ka ng tunay na kaaliwan at hindi kalungkutan. Ay yung pagkaparusa ng Diyos, dapat maaliw tayo. Sapagkat nililinis tayo, binabago tayo, sinasali tayo sa ating maling gawain. At yun nga po ang kahalagahan ng pagkaunawa. Yung application ng karunungan, sapagkat yun ang kapangyarihan na maghahatid sa atin kay Kristo. 2:2 na aklat ng Kolosas. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Kaya yung kapayapaan kay Kristo, hindi po ang pagkakaroon ng maraming pera o magkakaroon ng maraming ari-arian o ikaw ay makapagparot-parito sa mga iba't ibang bansa. Ang kapayapaan na kay Kristo, katiwasayan, kapayapaan ng isip. Kaya, ano po yung kapayapaan ng isip? Nabubuhay tayo ngayon pa, pero umaasa tayo na hindi tayo parurusahan ng Diyos. Na parusang kamatayan, na parusang walang hanggan. Nabubuhay po tayo. Sa kabila ng meron tayong nararamdamang kahirapan.
Sa kabila na meron tayong mga tiisin, mga pag-uusig at iba't ibang kahirapan at kalungkutan at kadalamhatian. Na kung tawagin po ng ating Panginoon Kristo sa sanglibutan ito, marami kayong kapighatian. Inaari po natin yun na parusa ng Diyos. At sa gayon ay maunawa natin, na makilala natin ang hiwaga ng Diyos sa makatwid-bagay si Kristo na siyang kinauuwian ng katiwasayan ng pagkaunawa. Dahil sa pamagitan ni Kristong kapayapaan, nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng pakikipagkaisa sa Diyos at pakikipagkasundo sa Diyos. Ang mahirap po, kung tayo pabayaan ng Diyos at hindi na tayo bigyan ng paalala o parusa at saway, na kung nagkakasala tayo, pabayaan na tayo ng Diyos. Kung tayo man ay sinasaway sa ating maling gawain at ipinararamdam niya ang iba't ibang mga pagkasipahayo at dalamhati na tila isang pagkaparusa, ang layunin po ng Diyos ay maalala natin ang ating katayuan, madisiplina po tayo na maunawa natin ang kanyang karunungan at makamit po natin ang kaunawaan na ipamuhay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat doon po nagkaroon lang ng tunay na pakipagkasundo ang tao sa Diyos. Tapos 14 na aklat ng Epeso, ganito po ang nakasulat. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, ang kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Yan ang dahilan para tayo mailapit sa Diyos. Kung dati hiwalay tayo sa Diyos, nagkaroon tayong ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristong kapayapaan. Mga minamahal na mga kapatid, mga magulang at mga kababayan, napakahalaga po na maituwid tayo sa ating maling gawain. Ang Diyos ay nagkaparusang mainam sa kanyang mga lingkod para bumuhay at huwag makasamang maparusahan ang sanlibutan. Ang sanlibutan na patuloy sa kasamaan na pinababayaan ng Diyos ay darating po sa paghatol. Hindi pinapansin ng Diyos yung kasamaan yan. Bahala sila sa buhay nila. Kapatid, nang ibig sabihin lang, darating po ang panahon na pag isinagawa na ng Diyos ang pagkaparusa, hindi tayo makakasama sa parusang igagawa ng Diyos sa sanglibutan. Ang kanyang galit at ngit-ngit sa mga taong hindi kumilala sa Kanya. Kaya ngayon po, tayo man ay nakararanas ng pagkaparusa ng Diyos, mga kapatid, ariin po natin kagalakan at maunawaan po natin ang Kanyang layunin. Ang layunin po ng Diyos ay baguhin ang buhay natin. Buhayin tayo at huwag tayo makaranas ng kamatayan o kawalan ng pag-asa. Muli po sa pangalan ng ating minamahal na matandang kapatid, Daniel M. Santiago Sr., ako po si Brother Randy Santiago, umaasa na patuloy po tayo makikiisa sa banal na kautusan ng Diyos sa pagsunod sa lahat ng kanyang mga iniuutos. Matapos na masumpungan natin ang karunungan, ipamumuhay natin para maipakilala na tayo po'y nakaabot na sa katiwasayan ng pagkaunawa. Salamat po.